So, na mga taga... tingnan mo yun. Pagka i-rate nyo po sa akin, taga dito. Diba? Laki talaga. Manungay na. Laki. Walang laki. Lambingan, malambingan. Malambingan. Saan ba yung ano? Papakita mo lahat. Ito yung ating pinas na sinuplay dito. Good morning. Good morning po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel, Itik Farming Davao. And pangalawa nating channel po, yung Leo Songkit Vlog. Yan. So, as you can see, yung ating ipipicture ngayon, ito po yung napapicture natin before na supposedly itikan. Pero kinumbert po ni yung may-ari po ng kambingan, no? Yung kambing na nandito ay nagagaling po sa Luzon, no? Hybrid Anglo at yung Boer o ano yan, yung meat type. So guys, papakita namin ngayon ang kanyang facilities dito together sa yung mga caretaker dito. And syempre, ang pinaka main topic po natin yung itik. May itik na po tayong sinuplay again dito. Hindi naman again, pero napupusto po yung project ni Sir Randy. Shout out po dyan sa US, sir. Dito kami ngayon sa farm nyo. I-picture namin yung setup ng inyong nabibuild na farm dito. So, thank you. Puntahan na natin yung unang topic natin, guys. So, but before that, pag first time mo nakabisi sa aking YouTube channel, please like and subscribe. Now, let's keep an Itik Farming Davao. Tara, let's go, guys. Yun. Yan, guys. So, dito ngayon, steel pa rin. And then dito yung maganda yung steel na mga materialis kasi ayan, pwedeng kinonvert niya ng kambingan, pero sa ngayon gumagawa na naman siya ng pang-itikan. Pero yan, titingnan din natin yung mga kambing niya. Look, hanging type to, ano? Ito na yung kanilang tulugan. So sa mga caretaker, pero pila ka kwarto ilot? 1, 2, 3, 4. Mahulog yung gupat. Aling aupat, ang lima dito. Kwarto manggot sa nagimala din kay teacher. So dapat 5. 5 oh. Anong mga kambing na ano dito? Breed? Anglo, Nubian at Boer. Dahil lahat Luzon. Ano pa, nagbre-breeding pa lang, nagpaparami pa lang, wala pang benta. Nagpaparami. Kailan to nag-start dito, guys? Lot, papakita natin. Yung una talaga namin, 5. Hindi hybrid yung una. Ngayon, nagsimula ito December 3 talaga. 1 year na siya ngayong December 3. Yung kambingan na ito. Grabe, no? Ang una ninyo, ano lang? Ilang? 5. Yung mga Bisaya lang, native. So ngayon, ano na? Oo. Nag-upgrade si sir. Bili ng mga mamahaling kambing. Hybrid. Tignan mo, papakita natin yung ano. Saan yung Boer dito? Yan, ipapalabas mo daw, boy.
Laki yun, no? Mga ilang kilo yan? Nasa 60 plus to. 20 plus na po. O, 70. Anong klase yan na ano, kambing? Anglo, Nubian. Ito na yun siya. Di, ito, di ba? Ano man to? Bower. Bower. Bower ito. Ito pala. Yung, Asan yung isa? Ah, yan si Capri. Capri? Nakikita ko to sa TikTok ah. Yung Capri na yan, pinakamataas na kambing. Yan. Ha? Tingnan mo. Hercules at saka si Capri. Ako. Makan mo nga ito, ano. Diyan lang. Yan ang angle. Diba eh? Yan. So, paano? De, ito si Hercules. police. Ha? De, pwede, asan yung pasok? Pwede tayo magpasok. Walang pangbat. Walang problema. First, Ito. eh? Sir Randy, papasok kami. Si Hercules to. Malaki. Malaki guys, oh. Asan yung pabinta? Bili ba may bibinta kayo? Oo, yun o. Mga ilang kilo yun? Nasa 60. Yan. Videohan mo dito. Nasa 60. Yan, nasa 60 o hindi bababa sa 60 plus ba? Sige, papakita natin mamaya yan. Dito muna. Ito yung unang breeding namin. Ito si... i-close mo na. Zoom mo dito. Ano. Zoom mo nga. Hercules to. Hercules, yan, si Hercules. Ngayon, mga 70 kilos siguro to. No? Yan, Oh, mga 70 kilos guys. Oh. 70 plus Pure, ano to? Boer. Bower. American, ano? Oo, American na yan, Bower talaga yan. American breed. Dito? Original yan. Dito tayo. Si ano? Yung isa. Si Yan Capri. Ay, isa. Oh, akan mo to. Dili sila mag-fight. Hindi. Basta walang ano, babae na mamuyan nila na ano. Nag-hit. Oo, Ito naman si Capri. Capri. Ito Yan. pinakamalaki. Yan ang pinaka. Ano to? Ilang kilo? Mga ilang ano to? Mga ilang kilo ka to? 100 kilos? Yan, hindi yan mababa sa 80 or 90 kilos. Yan. Laki guys oh. Parang siyang tawag dito. Baka. Para na talagang baka. Parang nating baka na yan. Oh. Si Capri. Oo. Okay. Oh. Oh. Why? Eh. Yan nagustuhan ko niyo, malaki. Oh. So, hindi pa kayo nagbibenta ng Hindi pa. Wala pang binta, nagbe-breed pa lang. Baka sa susunod na taon, may binta na. laki talaga, ang laki sobra. Oh. Yung mga taga Oh. Oh, tingnan mo 'yon. Pagka i-rate niyo po sa akin, taga dito. Oh, di ba? Laki talaga. Oh. Manungay na. Laki. Oh, bulang laki. Lambing yan, malambing yan. Malambing na kambing. Saan ba yung ano? Nga, papakita mo lahat yan. Saan ba yung pabinta nyo? Dito, dito sir. Yan, dito yung lalaki. Okay, pakita natin ta. Ito. Dito dun sa kabilang kulungan. Ito. Paano ba to? Anong oras yung pinakawalan, Papastol? Kapag, lalo na ngayon, hindi mo lang kagabi, alas 11 talaga to. Alas 11, matagal na ang alas 12. Kasi patutuyuin ko talaga ang ano, damo. Okay. Bago, Ay, bago ano ko pa? to, alas 10 pa kasi. Pag alas 11 pa lang. Okay, close na. Ay, ito. Alam lang. Okay. Ha? Ito yung binta. Ito na yung ibibinta. Okay. Ito. May ilang kilo yan? Pwede pa, so? Oh, gusto sir. Ayan mo yan. Bro, ano? Malaki din. Oh, Yan ang unang breed namin. Yan sila. enhanced to. Oh. Anong klase to na ano? Anglo din. Anglo Nubian ito. Oh, hindi, may ano yan, may bigong alpine yan. Alpine. Malaki, mga ilang kilo to? Yan, hindi bababa yan talaga yan. Sa 70 ngayon. 70 kilos ha? Oo. Pataas, hindi bababa yan sa 70. Ang O 60. pwede nating malaman magkano ang price sa kung pick up price lang, magkano dito? Kung pipick upin dito yan, bibinta na namin ng ano, 14. Pick up price 'yon, hindi pa Ah. kasali yung ano.
Oh. Dito lang, no? Pick up price. Yung price 14 yan. Not bad ha, sa 14,000, no? Pero ano siya, enhance lang. Pero talagang malaki din, no? Oh, breeders to. Pag 3 taon na to. 3 taon na to sa December. Siya. Oh, 3 years old na to. Ang Lunubian, ang bloodline ito. Alpine yata, Alpine. Alpine. Oh. Okay, no? So guys, tingnan nyo. Dagdag ano na lang, marketing natin. Kung mag-start kayo ng kambingan, enhance, mas matibay. Tibay talaga siya. Sige, so ngayon, sige, punta tayo sa Itikan. Nandun po yung Itikan banda doon. Sige. Tara, let's go. So dili pa ni siya buhian lot kanon. Oh, dili pa. Tara. Oh, astang dagko agad oh. Oh. Kung sino mga maintenance ani ninyo? Sa vitamins na may ano kami, Pampurga lang. B2 at saka iron dextran. At saka yung may ano kami sa deworm namin, Deworming, ano yun, albendazole. bindasol. Sa mga maliliit, pwede na rin yung ano, finbendazole. Pwede pala yan. Talaga, order talaga to ng ano. Ni Sir Randy. Kaling oh. At saka 1 year na. pagatas nila, may ano, DCM kami. DCM pampagatas. Pagatas sa mga bagong ano. Asan yung bagong anak? Ayun, tingnan natin yung bagong anak dito. Yan. Oh. Yeah. May duyan pa oh. Duyan pa dito oh. Ito. Yan. Ang ama nito Ama yan, sigurado. si Capri. Batch yan ni Capri, ang ina nito, batch ni Capri pagdating dito sa Davao, galing Luzon din, buntis na. Ewan ko kung Anglo ang ano nila, ama o ang Lunubian o ano, Bower. Ito, sa tingin ko, Anglo, kasi yung Ang laki. mga Oo. tainga nila, sobrang laki. May bait to. Kahapon lang yan. Bait talaga. Kahapon lang yan ang anak. Bait to. May kahapon ha. Kahapon. May vitamins na to. Meron na, ay Tiki-tiki. may tiki-tiki na sila. Okay. Ay hindi pa ito tiki-tiki, kailangan 3 days isabay ko sa ano nila sa iron dextran. Sabay na after 3 Ay, days. sabay, oh. Pag panganak, kailangan after 3 days. Ay, galing oh. Oh, Nasaba ka yun eh. saba niya no? Baba niya, bugoy yan. Si ano kasi, Pila sa babae, lalaki. puro ano yan, lalaki. Pang materialis. Lalaki lahat? Lalaki lahat yan. Kung materialis to. Materialis yan. Magandang materialis yan. Ano oh? Ano ba, kapit na mga anak pang no? Buntis din yan. Yan, saan ko tayo dito yan? Galing oh. So galing dito, pupunta na naman tayo doon sa mga bagong ducklings. Mga bagong man pala tong Itik Pinasta na sinupply natin. So punta natin guys, tara. Tara. Go. Oh. Go tayo sa ito. Dali bang. Anak din ka. Kau ulit ko no. Mangga. Mangga. Yun yung ina kanina. Ito yung ina kanina na pagkapananganak lang. Napapanganak pa lang to kahapon. Laki oh. May mga manok pa pala din dito. Oh. Dali. Itong area nito guys, pagka malakas ang ulan, yung drainage ang problema. Medyo swampy kasi sobrang flat. Kaya binabuti namin na sabi ni Sir Randy, doon na lang tatayo yung mga temporary itikan instead dito. So, temporary lang muna.
kasi sa sobrang laki ng lupa dito at kaya pang mag-expand, no? Mag-expand ng itikan. Tara. Kaya dito nilagay para dito sa lilim. May mangga. Hindi siya masyadong init, hindi rin siya masyadong malamig. Yan po. So, i-explain ko po ngayon. Dito po nilagay kasi may malaking mga puno ng mangga at hindi masyadong mainit ang mga katawan during sa pagpalaki nila. At syempre, yung sit up po ng itikan is nakalapag lang. Okay, so dito tayo. Yan po. So, yung pong nakikita niyo po na ganun ay dati po yung painuman po ng baka o piggery na tinanggal nila. Tapos kinumbert na lang namin ng temporaring, dyan lang muna pang samantala yung paitlogan. Ay no, paitlogan, wala pang itlog pa pala kasi 1 month pa, no. Dyan po yung painuman. So ngayon, kasi hindi pa tapos, mag 1 month pa lang siya. Mag 1 month siya ngayong October. Ay, hindi. 1 month na pa pala, sorry. So itong itik na to. So ongoing pa po yung ginagawa nila dito, guys. So lalagyan pa ng yero sa taas nito para totally cover yung the whole flooring para iwas po ng maputik ang area, no. Ang suggestion ko po, doon po yung kanyang itlogan, fence po yon, nakapaikot po yung kanyang yero. At syempre maggagawa po doon ng maliit na door, no, pintuan para tuwing laying stage na sila, pagka doon mamumulot ng itlog ay hindi dito sila pa tatakbo. So hindi kayo magsasalubong during harvest time after 5 months. So tara. So ang nakikita namin dito na problem, guys, ito. Kasi pagka galing doon ng itik, yan, pag galing po ng itik doon ay dito, dadaan tayo. Galing po ng itik dito, nagiinom sila. Pagkaapak ng ganon, no, may putik, kakita po yung putik, yan, may putik yan. Yan po magsisilbing error din sa kalaunan ng mga itik. Kasi yung ganon na tataas natin. Yung ganon na sit up dapat ay makurik kaagad, no? Ganon. Kasi magmamadi na yan, no? Magpuputik na yan kalaunan. Hindi pa lang natin masyadong feel ngayon. Hindi pa natin nakikita yung maputi kasi maliliit pa man sila. So dapat ay gawa ng paraan yan. O may mga plano na kami na ihahangir namin diyan, no? I-half hangir na namin yung painuman. At dito po yung buong tulugan, no? May malalaking mga kawayan dito, guys, no? Ito tayo. Yan. So nakapaikot din ng yero. Yon yung ito sa gilid. At okay. So kulang pa din ng bubong dito, guys, no? Yung sa Bisaya pa atop, kulang pa dito. Yan. So lalagyan pa to dito ng bulada, mang allowance dito para lalabas dito. Pag yung tulo ng tubig, yung tagas ng tubig ay dito lang sa labas. Tapos may lalagyan pa ng kanal dito. At dito naman okay na yung bulada niya dito. So lalagyan pa din niya ng kanal, no? So lalagyan ito ng net na itong itim, no, yung itim na kulay. Okay, so ito naman yung sinabi ko kanina na maglalagay po dito ng maliit na pintuan para during the time na magkuha kayo ng mga itlog dito ay hindi na kayo lalabas doon sa main entrance. Kasi pagka umaga, kung halimbawa namumulot na kayo ng itlog, ay bubuksan nyo muna dyan dito. Magagawa kami dito ng another bakod
dito po. Ito na side na to. Yan. Gagawa po na ng bakod dyan na may pintuan din. Ang purpose niyan, ipapasok na namin yung mga itik pagka alas 6 o alas 5 ng hapon. So wala nang inuman, wala nang kain. So dito na sila sa room nila. Diyan na sila mangingitlog. So magagawa pa kami dito ng isang fence dito guys. Para pagka mamulot na ng itlog dito, pag may fence na, bubuksan yung pintuan dito na maliit, doon papasok pagkapapasok dito sa kabilang side. Hindi talaga pwedeng salubungin ang mga itik para hindi siya stress. Pagkabukas dito, siyempre tatakbo doon sa painuman, sa pakainan, ay yung namumulot ng itlog ay masaya, no? Hindi na disistorbo yung na mga itlog. Tapos maiwasan din yung mga reject o damage sa mga itlog sa tuwing, di ba, siyempre pagka ma-disturb, magtatakbuhan yan, so madadamage po yung ibang itlog. Chances marireject po, so maiwas tayo. So ibahin natin yung pintuan. Diyan po talaga ang pintuan sa gilid, right? So yun po ang aming ginagawa dito na bago pa lang. Pwedeng siyang sila lang po gumagawa dito, yung mga caretaker. Ito yung ating pinas na sinupply dito. So yun guys, ang aming setup sa poultry kay Randy na nandun sa USA. So papauwi siya ngayong December. So sana po nagustuhan nyo ang kanyang poultry, no? Yun ay malamang i-convert din yan ng itikan. Yan po yung kambingan na nakikita natin kanina, yung pinipicture natin a while ago. And dito sa right side ko po, ito po yung itikan. Okay, so sobrang lawak ang area guys. So sabi ng caretaker ay next project niya, yun yung papalakihin niya yung itikan dito pag nagustuhan niya. So guys, yun lang po ang ating pinaka video. Ay sana po nagustuhan nyo. At sana po pag first time kayo nakabisit sa ating YouTube channel, please don't forget like and subscribe para pag may mga bago tayong i-upload na mga videos ay madali nyong ma-notify pagka naka-subscribe po tayo, no? So hindi po yan mamawala sa sa tawag yan, notification nyo sa YouTube. It's me, Leo Songkip from Davao City, ang iyong kasama sa pag-iitik. Bye-bye. God bless po. Ingat. Yan. So, kaway-kaway. Kaway-kaway daw. Lot, kaway-kaway sa si Biboy. Hello. Hi, thank you for watching. Biboy. Hoy. Tulo lang sila diri guys, oh. Si Brother Roy. Brother Roy, oh. Kaog mangga. Ang mangga diri, oh. Mangga. Oh. Puno ang tamis. Bye-bye. Kape. Bye.